Yes, sir. First of all, bakit nga po ba ang buwan ng Abril ay tinagurian po natin na buwan po ng panitikan sa bansang Pilipinas? Marami po kasi sa mga manunulat natin ay sinilang o namatay noong Abril. Kaya katulad po ni Francisco Balagtas na pinanganak noong April 2, si Emilio Jacinto, manunulat natin ng Katipunan, ay namatay noong April 6 ngayong araw. No? At mga national artists natin katulad ni na Bien Lumbera, ni na Edith Tiempo, pati ni Nick Joaquin ay sinilang o namatay noong Abril. Kaya pinagdiriwang natin yung mga nasulat nila saka yung mga nasulat pa ng mga ibang manunulat sa Pilipinas, no? Kaya may buwan ng panitikan tayo tuwing April. Yung panitikan kasi talaga, no, dyan, simula pa lamang kahit hindi pa nasusulat, meron tayong tinatawag na pabigkas na panitikan. Doon na ipapasa yung karunungan ng ating mga ninuno tutungo sa susunod na henerasyon. Nung natuklasan, natutong magsulat ng ating mga ninuno, patuloy pa rin yung pagpapasa ng karunungan na iyon. At ginagamit din ang panitikan, no, para makita ang kondisyon ng isang lipunan at mapaunlad ang kondisyon ng isang lipunan katulad ng mga ginawa ng mga bayaning revolusyonaryo natin ni na Andres Bonifacio, ni na Emilio Jacinto, syempre si Rizal, ginamit nilang instrumento ang panitikan para sa pagbabago. Kasama na rin dyan, sa ngayon, ginagawa natin ito, nagbabasa tayo para maaliw, pero para rin lumawak pa yung ating perspektiba, no? Magkaroon tayo ng mga iba't ibang perspektiba tungkol sa lipunan, tungkol sa Pilipinas, tungkol sa mga bagay na nangyayari sa loob at labas ng Pilipinas. No? Para pa rin mapaunlad ang ating kabuhayan at lumawak palalo yung ating perspektiba sa daigdig. Sa malawak na perspektiba, meron dalawa. Yung pabigkas na panitikan, yung sinasabi ko nga, gaya ng mga awit, pwede yan. Sinachant na mga epiko, yung mga bugtong na binibigkas tuwing nagtitipon ang taong bayan, bugtong sa lawikain na ng mga pabigkas na panitikan, at yung pasulat na panitikan na may mga genre katulad ng tula, no, ng kwento, no, maikling kwento, nobela, sanaysay, no, at lahat yan ay maaari natin talagang lasapin, no, namnamin, no. Kaya halimbawa nga dyan sa Pangasinan, kung sikat na sikat yung mga kansyon, halimbawa, ano, isang anyo ng panitikan yun na dapat pinagmamalaki natin, o nung nakaraang Holy Week, ang pabasa ay nakabatay sa isang anyo rin ng panitikan na inaawit, ano, na dapat ay mga lalo ng mga kabataan natin ay pwede silang lumahok diyan, ano, sa pagtamasa, ano, at pag-practice ng ating pabigkas na panitikan. Nandun po kasi, ano, dahil sinusulat ito para mahuli ang realidad sa isang partikular na panahon. Sinusulat ang panitikan para magbigay ng projection kung ano ang maaaring maging sa hinaharap ng isang lipunan. Ano, maraming posibilidad dahil tanghalan ng harayo o imagination ng panitikan. Kaya makikita natin sa mga sinulat ng mga nauna sa atin at sinusulat ng mga manunulat natin ngayon kung ano tayo at kung ano yung pwede nating kinabukasan, no? O ano yung nakaraan natin. Meron tayong mga manunulat na kumakatha ng ating nakaraan para sa kanilang mga nobela, sa kanilang mga tula na pwede nating makita, no? Nagbibigay ito lagi ng silip kung ano ang pwede, ano pwede tayong maging, ano ang posibilidad, at kung ano ang meron sa kasalukuyan at sa iba pang mga hanggahan ng panahon. Naniniwala tayo na, sabi natin lagi, mga bata na sa social media, no, sa gadget nila, di na nagbabasa. Pero isa rin yun anyo ng pagbabasa, no? Ang mga materials, ang materyales na nakikita natin sa ating mga cellphone, sa internet, sa SOCMED, binubuo rin ng teksto. Teksto, isang rekisito rin sa nakasulat na panitikan. Kaya nakaka-enkwentro rin ng mga kabataan ang panitikan sa social media, no, sa kanilang device. Ang gusto lang din natin sana, lumawak pa, no, yung maibalik ulit, mapaligting pa, no? Hindi tayo naniniwala na hindi nagbabasa ang mga kabataan. Pero ang gusto natin yung mapalakas pa yung pagbabasa nila at magtulayan, magtungo sila, magbasa pa sila ng mga ibang panitikan, no? At yung hindi lamang nire-require sa paaralan, no? Yung gusto natin yung non-required reading, yung pagbabasa sa labas ng paaralan. Magkaroon tayo ng mga lifelong na mga reader ng panitikan. Ang totoo po, yung spoken word, yung mga pag-awit ng mga bagong kanta, ay bumabalik po yan dun sa tradisyon ng pabigkas na panitikan. Yung spoken word, nung nagsimula tayo, ang mga ninunurin natin, binibigkas at inaawit nila yung mga tula nila bago isulat, bago tayo natutong sumulat. Kaya isa sa mga pinakamaaga, sinaunang anyo ng pabigkas na panitikan yung spoken word.
pagbigkas ng tula, yung pag-awit. Kaya tumatawid tayo pagka ginagawa ng mga kabataan natin yung spoken word poetry at ang mga pag-awit ng mga kanta. Kinokonekta nila yung sarili natin sa mahabang tradisyon ng sining, ano? Bumabalik tayo doon. Kaya sa akin, no, parang ang nangyayari doon, mas nagiging kaugnay pa natin yung ating nakaraan, mas tumatatag yung identidad natin. At napakahalaga yun, ano? Habang umuusbong, sinasabi natin, global na ang mundo, kailangan maging competitive tayo. Napakahalaga na kilala natin yung sarili natin. At yung panitikan, isang paraan yun para mas makilala pa natin yung sarili natin. Mhm.